Mga kwento ni Thelmo. Ako po si Arnel. Kasalukuyang nasa Cotabato ako kasama ng aking pamilya. Nung nag-edad 16 na taong gulang ako, sa pagkakaalala ko ay nasa early 80s yun. 4th year high school. May naranasan po akong may hahalin tulad sa mga sender natin na katatakutan. Likas na sa atin ang magkaroon ng mga kaibigan. Kadalasan sa mga ito, kapitbahay lamang natin at kamag-aral. Naniniwala din ako na kung sino yung mga pinili mong maging kaibigan, ayun din ang sumasalamin sa kung sino ka. Ang pangit naman na makipagkaibigan sa hindi mo kasundo, di ba? Ang mga pinakamalapit kong kaibigan noon, mga kapitbahay at kaklase ko lang. Dalawa sila, na itago na lamang natin sa pangalang Joey at Albert. As in, kapag walang klase noon, makikita kaming magkakasama. Pero bago muna mangyari yon, ginagampanan namin ang mga gawain sa bahay at eskwela. Partikular ang mga takdang aralin at pagtulong sa mga magulang namin. Kapwa naman mababait ang mga magulang namin, kaya hindi talaga ako naasiwanon. Kung naroon ako sa bahay nila I feel at home. Ganon din naman sila sa amin. Iba lamang ng konti ang mga magulang ni Joey gawa ng tahimik ang mga ito. Mabait pero iba makatitig. Bugtong na anak lamang itong si Joey. Parang may sariling mundo itong mga magulang niya. Pero nasanay naman ako nun. Lahat ng mga bagay ay nagkakasundo talaga kami. Maging sa mga kalokohan, biruan, tuksuhan at kung ano-ano pang makabasag bibig sa kakatawa. Sa madaling salita, masayahin kami. Pero may bagay noon na siyang bumasag sa lahat. May natuklasan lang na nagpabago ng pagiging magkakaibigan namin. Pero sa kabuuan ng kwento ko na ito babanggitin, Sir Seth. Isa-isahin muna natin sa kung saan nagsimula at base lamang sa pananaw ko noon. Hindi na rin naiiba sa amin ang mga aswang-aswang noong mga panahon na yon. Katunayan ay kasama yan sa mga napag-uusapan naming tatlong magkakaibigan. Naging matunog noon ang gumagalang aswang sa lugar. Base lang sa naririnig talaga namin. Ang iba sabi, lalaki umano ang aswang at pinaghihinalaang may kasamang pamilya ito na mga aswang din. May ilan namang babae umano yon na napadako lamang sa lugar. Sa katunayan, pumapasok na sa isip namin na alamin kung sino itong aswang na ito. Kumbaga, hahantingin namin pero syempre hindi naman namin yun susubukin. Kumbaga dala lang siguro ng pagka-teenager namin nun. Para bang nais lang namin ng patunay kung totoo ba talaga. Hindi naman kami takot tatlo nun. Gawa nang wala namang nababalita ang pinatay ng aswang. Yun ang akala namin. Tinuloy namin yung plano namin na yun. Maangas pa kami. Para kaming mga sundalo noong kompleto ng armas. May arnis, itak at kutsilyo. Maliban pa diyan ay may dala din kami mga asin kung saan nakapuslit naman ito sa bulsa. Pero kami lamang dalawa ni Albert nun. Hindi daw kailangan ni Joey ng asin. Alam nyo, habang isinusulat ko yung kwentong to, naalala ko yung pagkaengot namin nun. Sa bagay sa ganong edad talaga, sobrang lakas ng kurisidad. Sabado yon. Tapos kung hindi ako nagkakamali, nasa alas 7 o alas 8 yon. Basta ganong oras kami gumala. Doon kami nagmumula sa bahay nila Joey noon. Tahimik kaming tatlo. Nagkakatulakan pangagawa ng
Isa lang ang dalang flashlight. Ako kasi noon ay lighter lamang ang dala, habang si Albert naman ay kandila. Ano namang magagawa nun, di ba? Bali si Joey ang nauuna sa amin nun. Itong si Joey, hindi ko alam kung bakit ang pinatutunguhan namin ay ang landas kung saan doon nakatira ang isa naming kaklase na babae. Itago na lamang natin ito sa pangalang Ligaya. Maganda si Ligaya. As in, kaming tatlo noon ay inamin namin sa isa't isa na may crush kami dito. Siya lang kasi ang namumukod tanging bulaklak na namumukadkad doon sa room eh. Kapansin-pansin yung angking kagandahan. May alindog pang nakakapanindig balahibo talaga. Ang iba lang, napakatahimik niya. Walang gaanong mga kaibigan. Mag-isa lang lagi at kung may lumapit man sa kanya na kapwa babae, umaalis din kaagad. Yung bahay nila ay hindi naman nasa liblib pero parang ganun na nga. Kasi nga, dulo ito ng tinatawag na Ilaya. Ang Ilaya ay liko ang daan nito mula sa sentro ng baryo at patungo na talaga sa bukid. Na kung sa bago makarating doon, dadaan ka sa mahabang sakahan at palayan. Nagkakasikuhan kami noon ni Albert. Bumulong pa ako sa kanya na tila ba iba ang pakay ni Joey noon. Sabi naman ni Albert, may kutob din ako dyan. Alam mo naman tong isa, may pagkamanyakis. Pero kahit ganoon ay hindi namin sinita si Joey. Hinayaan lang talaga namin habang nakabuntot kami sa kanya. Baka kasi mali lang ang hinala ko noon. At yun na nga, dire-diretso na ito. Nakikita ko na talaga ang bahay nila Ligaya noon. Wala namang ibang bahay doon kung hindi ang sa kanila lang. Yung kasunod, sobrang layo na nito. Kaya naman hinatak ko na si Joey. Sabi ko pa anong gagawin namin sa lugar. Ang tugon naman ni Joey, malay daw namin at baka ang pinaghihinalaang aswang ay ang pamilya pala nila Ligaya. Sus, ginuon ni mo Joey. Huwag mo kaming isilid sa bulsa mo ha. Baka madamay pa kami dyan sa tumatakbo sa isip mo. Hindi tayo maninilip ha. Umiling lang si Joey noon. Hanggang sa nasa likod na kami ng bahay nila Ligaya. May ilaw naman kaya malinaw sa mga mata namin ang lugar bandang likuran. Pero kami noon, alam kong hindi makikita. Dahil nga nasa kakahuyan kami. At bukod pa dyan, nakadapa nun. Pinatay ni Joey ang flashlight. Sabi pa nito, ninja moves daw. Akala ko nga ay sandali lang. Yung simpleng puslit at kaalis kaagad. Hindi tumatayo ang dalawa, Sir Seth. Kinakalabit ko ang mga ito pero pinangdidilatan lamang ako ng mga mata. Nakikita kasi namin talaga noon si Ligaya. Nasa kusina ito, na parabang naghuhugas ng mga pinggan. Nakabungad kasi ang bintana sa likod. Ilang distansya sa mismong pinagtataguan namin. Isang palapag lamang ang bahay na yon pero gawa sa semento at malapad. Bagay na masasabing may kaya sa buhay itong si Ligaya. Bagot na ako noon. Gusto ko nang iwan sila kaso lighter lamang ang dala ko noon. Napakalayo na at ang may bitbit pa ng flashlight, gaya ng sinabi ko ay si Joey. Oo, hindi ako takot sa dilim, pero may kasama. Pero kapag mag-isa, nako, ibang usapan na yan. Ang dami pang langgam. Gumagapang yun sa paa ko at nakakairita din ng mga lamok. May kakaibang amoy pa doon na parabang tambakan ng basura. Ilang saglit lang ay nawala si Ligaya. Siguro ay nagpapahinga na ito. Kung kaya naman ay tinawag ko na ang dalawa na umalis na kami. Parabang ayaw umalis kaya pinagbabatukan ko na sila noon. Huy, ano ba? Naku, pag nakita tayo ng tatay ni Ligaya, lagot tayo. Pulis pa naman yun. Anong pulis?
Retiradong sundalo daw, uy. Pero may baril pa rin, no? Sabat ni Joey. Tatayo na sana kaming tatlo nang bigla na lamang itong naudlot. Mabilis kaming dumapa pabalik ng halos sabay-sabay. Nakita namin si Ligaya na lumitaw. Alam niyo ba kung saan galing? Galing sa liblib. Sa kanlurang banda ito ng bahay, sa may kakawyan. Nakakapagtaka. Kaming tatlo noon abay nagkatitigan sa isa't isa na para bang iisa lamang ang laman ng isip namin noon. Papanong doon galing si Ligaya? Hindi ko nga nakita na lumabas ito ng bahay na kung susumahin ay napaka-imposible talaga. Teka, may nakapansin ba na lumabas si Ligaya? Tanong ni Albert. Si Joey naman ay sinabi nitong may napansin siya pero hindi niya masiguro kung tama ba siya ng nakita. Parang anino lamang kasi umano yon. O baka guni-guni lamang niya. Kaya nga nabigla din siya sa pagpapakita nitong si Ligaya. Hindi yun pumasok sa loob ng bahay. Sa halip ay nagtungo ito malapit sa amin, sa mismong harap namin, kung saan naroroon ang gripo. Nasa 3 dipa lamang ang layo. Akala nga namin noon kami na ang sadya. Kaya yun ay inilabas na ni Albert ang kanyang kutsilyo. Habang ako naman noon, nilabas ko ng arnis. Aswang na yung nasa isip namin nun eh. Pero walang ano-ano. Bigla na lamang itong naghubad ng damit. Napapitlag kaming 3 nun. Tapos ay binuksan ang gripo at sinahod ang batya doon. Nagkabulungan kaming 3. Maliligo daw ata si Ligaya. Medyo madilim sa akin banda kasi nga sumasalungat ang ilaw mula sa bahay ni Ligaya. Pero sa lapit na yon, kitang-kita namin ang hubog ng kanyang katawan. Nang mapuno ang batya, napapikit na lamang ako ng mga mata noon, kasabay ng mahinang pagmumura. Papaano ba naman kasi? Hinubad niya ang nakatabon sa dibdib at yung salawal. Nakaano lang siya, nakapambaba. Sina Albert at Joey, nakatirik ang mga mata. Pabor sa kanila gawa ng nasa gilid sila at alam na alam kung kitang-kita nila ang lahat kay Ligaya. Yung hinala kanina na aswang ito, nawala nun. Inisip namin na napadaan lamang si Ligaya at hindi talaga namin napansin. Baka umihi lamang yun doon sa may liblib. Wala akong nagawa noon kung hindi sakyan na lamang ang dalawa. Kung sa bagay, one for all for one. Ang hirap naman sumalungat magagalit ang mga ito sa akin. Lalo na't nagkakaisa na sila noon. Lulang-lula ako noon. Hindi man namin niligawan ng babae pero para na ring mahigit pa doon ang nakamta namin. Balingkinita ng kanyang katawan. Walang taba pero malusog. Idagdag pa dyan ang magandang itsura at may katangkaran din. Pero nakaramdam ako ng pagka-guilty kahit papano. Kumbaga, walang kalaban-laban si Ligaya doon. Sinuntok ko sa tagiliran si Joey. Minura ko siya. Sabi ko umalis na kami. Hindi na to panghahanting kung hindi pambaboso na pero gumanti naman ito ng suntok sa tagiliran ko. Na halos mapasigaw pa ako noon sa sakit. Ang sabi ay pagkakataon na daw kaya samantalahin na lamang. Sumabat naman itong si Albert na siyang ipinagtaka ko. Iba ang boses niya noon. Para bang boses gasgas garalgal. Parang may plema ang lalamunan pero matapang ang boses niya. Napatingin pa nga kami ni Joey sa kanya. Magkakasalubong ang kilay niya. Nakabuka ang bibig. Tumutulo pa ang laway na parang walang malay. Kaagad itong siniko ni Joey. Para bang nagulat pa at nagtaka yon.
Anong nangyari sa'yo? Ha? Teka, bakit? Aray! Tugon ni Albert sabay hapuhap sa tiyan nito na para bang gutom. Ang sabi ko naman, bakit nag-iba ang kanyang boses? Makakakita lang ng babae na kahubad para ng halimaw. Umiling si Albert at sinabing may masama lamang sa kanya. Ilang saglit lang pagtalikod na ni Ligaya noon ay kaagad kaming umalis ng lugar. Tahimik si Albert pero balisa ang mukha niya. Yun bang parang naguguluhan? Lalo na kami noon ni Joey habang nakatitig sa kanya. Nasabi ko pa nga kay Joey noon, nagrabe umantig ang pagkalalaki ni Albert. Kulang na lang lapain niya si Ligaya. Nang makalayo na kami ay muling hinapuhap ni Albert ang kanyang tiyan. Napakalikot ng kanyang mga mata na para bang baliw. Hindi naman namin yun pinansin at baka naging guilty lamang sa sarili sa nakita namin sa kanya kanina. Pero walang ano-ano. Bigla na lamang itong tumakbo. Tinawag ko pa siya noon kung saan pupunta pero hindi kami pinansin. Parang baliw ah. Ano kayang nangyari sa kanya? Di ko alam, Joey. Siguro iba lang para sa kanya yung makakita ng babaeng nakahubot-tubad. Pero nakakapanibago, no? May mga magazine naman tayong mas malinaw pa sa nakikita natin kay Ligaya eh. Wala namang ganung reaksyon si Albert. Uwi na lang tayo. Wala namang silbi tong paglilibot natin eh. Ikaw kasi kung ano-ano pang pumapasok sa isip mo eh. Manyakis ka talaga. Wika ako noon. Aminado ako na nadaanan talaga namin noon ang bisyo ng isang binata. Yung bisyong hindi nakakasira. Yun ang aliwan sa mata. Alam niyo na yon. Yung nakita ko kay Albert, noon ko pa lang siya napansing may kakaiba sa kanya. Para bang hindi tao. Nakakapanimago pa man pero binaliwala ko lamang yon. Kinabukasan, umaga pa lamang ay umugong na ang balitang may hinabol umano ng aswang kagabi. Ang nanay ko ang mismong nagsabi nito. Pinatotohanan naman ito ng tatay at ang sabi ay maraming sugat umano ang tinamo noong taong hinabol ng nilalang. Mabuti ka at hindi naabutan. Taga-kabilang baryo umano yon. Inabisuan nga ako ng tatay kasi nga madalas akong gumala. Huwag daw akong magpapagabi dahil bumabangis umano ang aswang. Dagdag pa niya, baka may napatay na ito sa ibang bayan. Hindi na ako nagsalita noon. Parang wala lang pero aminado akong kinabahan talaga ako. Naalala ko pa yung kalokohan namin kagabi. Paano kung nagkataong kami ang namataan ng aswang, di ba? Doon ko palang napagtanto na nananalasa pala talaga ito. Pinuntahan ko si Joey noon. Malapit lang naman yung kanila. Nasa gulod banda o sa ibabaw ng burol sa lugar namin. Ilang distansya mula doon sa tahanan nila Joey. Bahay naman nila Albert. Para maging malinaw sa inyo ang itsura ng lugar, panakanak ang bundok pero hindi naman ganun katatayog. Maraming bahay at halos lahat ng nakatira ay kilala ko. Ang bahay namin ang pinakamalapit sa kalsada. Ito naman ang patungo sa sentro o bayan. Nang makarating ako sa bahay nila Joey, dali-dali akong nagtanong sa kanya kung narinig din ba nito ang napapabalitang hinabol ng aswang. Tumango si Joey at sinabi nitong malapit lamang umano sa kung saan kami pumuslit kagabi yon. Siyempre napamura ako nun. Malapit lang din pala doon ang pinangyarihan. Nagpapasalamat ako noon na hindi talaga kami ang nabagat. Inaya ko si Joey na puntahan namin si Albert. Kaso ang sabi naman ni Joey, pinuntahan niya na umano ito pero wala umano sa bahay. Ang sabi ng mga magulang ni Albert ay maaga umalis umano. May pinuntahan lamang yon. Pero nagtataka si Joey. Gawa ng habang kaharap niya ang mga magulang ni Albert ay para bang may problema ang mga yon. Hindi niya naman tinanong at baka isiping pakialamero.
Baka magalit pa umano mga ito. Hindi naman ako nagtagal kila Joey. Umuwi din naman kaagad ako dahil ang totoong sadya ko ay ang sutain sila. Lalo na't may naganap palang pambabagat. Kinabukasan, balik na sa eskwela. Hindi pumasok si Albert. Nagtanong ako kay Joey kung alam niya ba ang rason. Gawa ng sila ang magkalapit nun. Pero ang tugon sa akin ni Joey ay hindi niya alam. Pagkasapit ng uwian ay dumiretso ako sa bahay nila Albert. Nag-aalala ako nun. Si Joey noon ay sinubukan kong ayain pero sinimangutan lamang ako. Kaya ako na lang. Nang makarating ako sa bahay nila Albert ay bumungad sa akin ang nanay niya. Dali-dali akong nagtanong noon kung ano bang nangyari kay Albert at hindi pumasok. Ang sabi naman ng nanay ng kaibigan ko, naroroon daw ito sa loob ng bahay nila. Masama ang pakiramdam. Nilalagnat. Kagad akong pumasok. Sanay naman ako doon sa kanila at walang problema kahit walang pahintulot. Sakto lang ang laki ng bahay nila Albert. Isang palapag at nakabungad ang beranda nito sa baba, na kung saan makikita naman dito ang ilang kabahayan kasama ng bahay namin. Nakita ko si Albert sa silid niya at nakatalukbong ito ng kumot. Tinawag ko siya. Bumangon ito at sumandal sa dingding. Kinapa ko ang leeg niya. Napakainit. Nilalagnat ito pero napakabaho niya na para bang nakadumi sa sarawal. Amoy dumi kasi ang silid at alam kong galing yon sa kanya. Hindi ko naman sinabi ito gawa ng baka mahiya yon. Kaya tiniis ko lamang yon. Nag-usap kami. At nagulat ako sa isiniwalat niya sa akin. Habang papauwi umano siya noong isang gabi, nakarinig siya ng may sumisigaw. Sinipat niya ito. Tapos ay nawindang siya gawa ng nakita niya yung taong sumisigaw. Nasa liblib ito. Tumatakbo at may humahabol. Akala niya ay tao ang humahabol. Kaso nang lapitan niya umano, nakakatakot umano ang mukha nun. Sigurado siyang aswang yon. Naabutan pa umano ang taong hinahabol. Kung nagkataon umanong wala siya doon ay baka namatay na ang taong yon. Binato niya kasi ang aswang. Dali-daling pumasok sa isip ko ang nangyaring pagbagat. Aba mantakin niyo, Sir Seth. Nakita pala ni Albert ang nangyari. Dagdag pa niya, matapos daw noon ay umalis ang nilalang. Hindi niya sinabi sa mga magulang niya ito nang umuwi siya. Gawa ng baka pagalitan siya dahil sa ginawa naming paggala noon. Naguguluhan ako sa kanya noon. Naalala ko kasi ang mga kakaibang reaksyon ni Albert. Gaya ng nabanggit sa kwento. Parang baliw at bigla na lamang tumakbo paalis. Bukod pa dyan, yung pagbabago ng boses niya. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Hindi kaya nagsisinungaling lamang itong si Albert? Hindi kaya siya ang aswang na bumagat? Hindi ko alam kung bakit yun ang biglang pumasok sa isipan ko. Hanggang sa napansin kong may galos sa mga paa si Albert. Binaba niya kasi ang mga paa sa katre, na para bang kalmot yon. Parang may sagot na sa isipan ko noon, lalo na at may kakaibang amoy din kay Albert, na siya namang nabigyan ko ng konklusyon na galing mismo sa nilalang. Batay kasi sa mga naririnig ko kapag sinusumpong daw ang aswang, nagiging mabaho ito. Walang ano-ano. Sabi ko, Bert, tapatin mo nga ako. May kakaibang nangyari sa'yo bago kami iniwan ni Joey. Tapos ngayon nakita mo yung pagbagat ng aswang dun sa tao. Bert, hindi kaya ikaw yung bumagat dun? Kaibigan kita. Aswang ka ba? Yung amoy mo kasi ang baho eh. Parang aswang talaga eh. Alam niyo ba yung nangyari matapos kong makapagsalita nun?
Nakatikim ako ng malutong na kutos galing sa kanya. Nasigawan pa nga ako at sinabi niyang baliw ba umano ko noon. Umalis daw siya kagabi dahil masama ang kanyang tiyan. Alangan naman ng umanong doon siya dudumi sa gilid namin. Katunayan umano ay hindi niya kinaya at namansyahan talaga ang kanyang salawal ng dumi. Ikaw kaya'y masiraan ng tiyan. Tingin mo may magandang mukha ka? Hindi ka kaya matataranta? Gusto mo ng patunay? Tingnan mo yung salawal ko dyan sa gilid. Amuin mong animal ka. Pinagbintangan pa akong aswang. Iingot ka pala eh. Bakit may kalmot ka, Bert? Anong kalmot? Madilim, kaya kung ano-ano na lang yung nababangga ko. Lumahis ka nga dito kung wala ka namang mabuting maidudulot. Parang dinagukan ako ng kahihiyan nun. Tiningnan ko ang salawal na hinubad niya. Totoo nga, Sir Seth. Nanghingi ako ng tawad sa kanya. Sabi ko ay hinala ko lang. Kung sinabi pa ni Albert na masama ang kanyang tiyan eh hindi ako magkakaganon. Ngayon, ang tanong, sino ang aswang? Si Albert noon sinabi sa akin na hanggat maaari, huwag ipagsabi ang nangyari sa kanya. Siguro ay nagkasakit siya dulot ng matinding nervyos noong makakita ng aswang na yon. Hanggang sa may sinabi pa si Albert. Ayon dito, malapit daw sa lugar nila Ligaya yon. Huwag ko daw itanggi dahil alam niyang pati ako ay nakaramdam ng kakaiba sa babae. Yung biglaang paglitaw nito sa kakahuyan. Hindi kaya ang pamilya nila Ligaya ang aswang? May punto ang kaibigan ko. Malaki ang posibilidad. Tinanong ko si Albert noon kung mailalarawan niya ba o nakilala ang aswang pero ang sabi niya sa akin ay hindi daw. Pero malakas daw talaga ang kanyang kutob na maaring si Ligaya yon. Lalo pat kilalang napakatahimik at misteryoso ni Ligaya sa kabila ng kagandahan nito. Doon, napagplanuhan namin na subaybayan itong si Ligaya. Kami lang dalawa ni Albert at hindi kasama si Joey nun. Kalokohan lang kasi at kamanyak ka ng alam nun eh. Aminado naman akong manyak din ako pero hindi ganun kalala no. Kinabukasan, bumalik na sa klase si Albert. Walang kaalam-alam si Joey noon sa mga napag-usapan namin. Balik kasama pa rin namin siya tuwing recess pero hindi namin pinag-uusapan ni Albert ang patungkol doon kapag nariyan siya. Nakatuon ang atensyon namin ni Albert noon kay Ligaya. Maraming araw na pagmamasid ang ginawa namin. Hanggang sa umabot sa punto na hindi na kami nakontento noon ni Albert at pinuntahan talaga namin ang bahay ni Ligaya sa kaparehang oras. Abay akalain mo nga namang kaparehang sitwasyon din ang nakita namin noon. Pero hindi na nanggagaling si Ligaya doon sa kakahuyan. Sa halip, nasa gripo na ito bago pa kami dumating. Para kaming mga ahas noon na gumagapang palapit sa kanya. Doon lang din kami pumuslit noon sa lugar kung saan kami nagtago nung una. Pero hindi kami nakadapa na parang palaka. Nakataob kami sa lupa noon. Ngawit na ngawit ang mga leeg ko. Ikaw ba naman yung panay tingala, di ba? Si Albert naman ay usog ng usog gawa ng napakabaho nun. Naglalabas si Ligaya. As in, para kaming mga baliw noon na nag-aantay lang. Hanggang sa naligo ulit ito. Sa pagkakataong pagkahubad ng damit ni Ligaya, bigla namang napahikbi itong si Albert. Kaya naman naglikha ito ng konting ingay. Si Ligaya, parang nagsabi ito ng katagang pangtaboy. Yun bang, tsh, ganon. Yung parang nagtataboy ng aso. Nakaduro ang daliri ko noon sa bibig habang nakatitig kay Albert. Sabi ko, huwag siyang maingay. Hanggang sa dumampot ng bato itong si Ligaya. Binato ang kinaroroonan namin. Tinamaan si Albert nun.
Kitang-kita ko ang pagsimangot ng mukha niya habang nakatabo ng kamay sa bibig. Walang ano-ano ay biglang may kumalabog sa kanyang likuran. Malaking piraso ng bato yon. Alam kong sobrang sakit nun. Parang gusto kong tumawa pero pinigilan ko lang. Umungol si Albert at ang boses ay pinadaan lamang sa ilong. May tao ba dyan? Huwag kang mananakot ha. Babatuhin kita ulit. Sabi ni Ligaya. Umiiling ako noon na ipinapahiwatig na huwag tatayo at mag-iingay si Albert. Narinig siguro ni Ligaya ang mahinang pag-ungol ng natamaan ito ng bato. Hanggang sa ayon, nagtapis ng tuwalya ang dalaga. Naglakad ito patungo sa amin. May bitbit pa itong pamalo. Ito yung pampalo sa damit na nilalaban. Ano bang tawag dito sa Tagalog? Di ko alam eh. Ayun na nga, lagot na, sabi ko sa sarili ko. Kinalabit ko si Albert at pinisil ko ang kanyang kamay. Sabi ko, huwag itong gagalaw. Hanggang sa isang dipa na lang siguro ang layo noon ng babae. Nakatingin si Ligaya sa ibang direksyon, hindi sa amin. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang tumakbo itong si Ligaya at sumisigaw ng aswang. Napakunot ang mukha ko nun. Maging si Albert. Nakikita ko sa mukha niya ang pagtataka. Hindi kasi sa amin nakatuon ang atensyon niya. Pero magpaganon pa man, dali-dali kaming gumapang palayo. Sobrang baho, Sir Seth. Ewan ko kung bakit may amoy doon na masaklap pa sa nabubulok na patay na hayop. Nung unang punta namin, amoy basura lang yon. Aminado naman ako noon kasi nga katabi noon ay basurahan. Pero parang may tinapon na patay. Tapos napakaalinsangan pa. Nang makalayo kami ay doon na ako nakahinga ng malalim. Si Albert noon ay sapu-sapu ang balakang. Dinadamdam niya yung tama ng bato. Kahit nasa ganoong tensyon kami ni Sir Seth ay hindi ko napigilang tumawa. Sinabi ko kay Albert na nagmukha kami mga baliw. Doon namin nakumpirma. Hindi aswang si Ligaya. Ang tagal naming sinubaybayan, pero ang kinalabasan, nagmukha kaming timang. Pero ang tanong ay kung bakit natakot si Ligaya. Yun talaga ang malaking katanungan nun. Tumayo ako noon at tinatanaw ko ang pinanggalingan namin. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nakakita ako ng imahe ng tao. Nakadikit ito sa isang puno. Nakapatiwarik yon. Kinalabit ko si Albert, tapos nang tumayo ito ay tinuro ko sa kanya ang nakikita ko. Ganon din ang naging reaksyon ni Albert nun. Aswang umano ang nakikita namin. Pero hindi pa ako noon naging kumbinsido. Medyo malayo kasi ito at baka bagay lamang yun na nakasabit. Kung kaya naman ay lumapit ako. Palipat-lipat noon ng puno. At baka makita pa ako ng pamilya nila Ligaya. Lalo na't alam ko noon na nabulabog ang mga ito. Hindi nga ako nagkamali. Dahil nakita kong nakadungaw sila sa may bintana noon. Nang makalapit ako doon sa bagay na nakadikit sa puno, bigla na lamang itong lumundag sa lupa. Parang hihiwalay ang kaluluwa ko noon, Sir Seth. Tumingin yon sa akin at biglang dumapa sa lupa. Tapos ay tumakbo na parang aso patungo sa may liblib. Hanggang sa naglaho na lamang yon. Aswang nga. Unang beses kong makakita ng aswang noon. Tao lamang ito pero napakaitim ng balat. Yung mga mata niya ay nagliliwanag na para bang mata ng pusa kapag tinatamaan ng ilaw. Nakita ko din ang mga ngipin nitong pantay pero matutulis nun. Hanggang sa walang ano-ano,
nakarinig ako ng pagputok ng baril. Doon na ako bumalik kay Albert at walang ano-anong tumakbo kami ng mabilis palayo ng lugar. Hindi kami dumaan sa dati naming dinadaanan. Nagpabukid pa kami noon bago pa lumiko at nagtungo sa kalsada para hindi kami mapaghahalataan. Napakakalmado lang namin noon habang binabagtas ang ibang kalsada. Nadaanan pa namin ang bahay nila Ligaya. May mga tao doon at nakakita pa ako ng ilang mga tanod. Dediretso lang sana ako kaso sinabi ni Albert na pumuslit muna kami sandali at pakinggan ang mga pinag-uusapan doon. Baka kasi nakita kami kaya gusto niyang siguraduhin yon. Pero bago nangyari yon, nagpalit kami ng damit. May pagkabansot kasi si Albert at matangkad ako. Kung posibleng may nakakita hindi kami mapagkakamalan, di ba? Mautak na diskarte. Ganun kami katatalino nun. Chill na chill kaming nagtatanong pa kami kung anong nangyari. Katunayan ay nakita pa ako ni Ligaya. Kinawayan ako nun. Gumanti naman ako ng kaway pero ang totoo ay guilty talaga ako ng Sir Seth. Mantakin niyo maski pa aswang ang sadya namin pero malinaw na ng boso kami nun sa kanya. Siguro kapag nabulilyaso ay wala akong mukhang maipapakita sa mga tao. Hirap namang ipaliwanag na aswang ang dahilan kapag nagkaganon, di ba? Ayon sa mga narinig namin sa pag-uusap, yung aswang daw na nakita ni Ligaya, akala niya ay tao na napadaan. Pero bigla na lamang daw itong dumapa at tumalon ng mataas hanggang sa kumapit umano sa puno yon. Ganun pala ang nangyari. Sa bagay, hindi namin makikita yun kasi nga nakataog kami sa lupa Tapos nakatuon ang atensyon pati yung tensyon namin kay Ligaya. Ilang saglit lang, umuwi na kami nun. Hindi na ako nagpaalam pa. Mas lalo kasi akong kinakain ng konsensya ko. Habang papalayo, akalain niyo ba namang nakasalubong namin itong si Joey? Sa bandang maayos na kalsada na ito. Kumaga, nakalabas na kami sa ilaya nun. Ang sabi ni Joey ay sumunod umano siya. Napakunot ng sabay ang mga mukha namin ni Albert. Anong sumunod? Si Albert noon hindi kaagad nakapagsalita Nagkibit balikat ito at tumitig sa akin. Alam ko na yung kalokohan nyo. May tinatago kayo sa akin. Kaala nyo nanilip kayo Bungad ni Joey noon. Ha? Anong kalokohan? Teka, wala ka namang alam May sinabi ka ba sa kanya, Arnel? Tanong sa akin ni Albert. Humiling ako at sinabi kong wala. Dagdag ko pa. Ano bang pinagsasabi mo, Joey? Anong tinatago ba? May tinatago ba kami sa'yo? May pinuntahan lang kami. Wala ka naman sa inyo kaya kami na lang dalawa. Mabuti nga't nakatakas kami sa bahay Kila Shernan kami nagpunta. Binisita lang kasi nga hindi pumasok nagkasakit daw. Mabilis kong inilalayo ang usapan noon. Lalo na't medyo baliw-baliw talaga itong si Joey at mahilig magmasid. Katunayan ay sinabi niyang hindi siya naniniwala. Wala umanong sakit si Shernan at alam niya yon. Ito kasing si Shernan ay isa sa mga naging kaibigan namin pero hindi namin ganoon ka-close. Sobrang nakapagtataka. Gawa ng wala kaming pinapakitang motibo. Hindi ko din napansin si Joey na habang nag-uusap kami sa mga hakbang namin ni Albert, ay naroroon siya. Hindi man niya binanggit na nanilip kami pero lumalabas na parang alam niya kaya gulong-gulo yung isip ko nun Papanong parang alam ni Joey yon? Sinabi na lamang ni Albert noon na umuwi na lamang kami. Nilayasan na siguro ng saktong katinuan si Joey. Sumabat naman itong hindi siya baliw. Kasi nga nagtungo umano siya sa mga bahay namin pero wala kami doon. Naiisip niyang baka nakagiliwan na namin ng pangboboso. Kaya yun ang pumasok sa isip niya na naroroon kami sa likod ng bahay nila Ligaya. May punto naman si Joey
Pero parang hindi pa rin relevant kumbaga. Kasi nga hindi naman bumibisita itong si Joey sa amin kapag malalim na yung gabi. Mantakin nyo, kasagsagan ng pananalasa ng aswang. At alam kong katulad namin ay hindi makakaligtas si Joey sa abiso ng sariling magulang. Sobrang kaduda-duda, di ba? Lalo na't hindi siya na isasama sa plano namin. Parang may mali talaga noon. Pero hindi na lamang ako sumabat noon. Si Albert ay paulit-ulit niyang sinasabing hindi kami nagtungo sa bahay nila Ligaya. Habang naglalakad pa uwi ay para bang galit itong si Joey. Hindi ko na lamang pinuna pa yon. Mabilis lang naman kasi makamove on ito. Hanggang sa napansin kong parang may mga galos sa kanyang magkabilang braso. Namumula-mula yon, pero hindi naman dumudugo. Para bang kumapit ito sa malaking bagay na magaspang. Sa hindi malamang dahilan, eto na naman ako. Pumasok sa isip ko noon ang isang pagdududa. Hindi kaya si Joey yung aswang? Hindi kaya siya yung kumapit sa puno habang nakapatiwarik? Maitim ang damit niya, katulad din ng suot ng nilalang na yon. Hindi ko na gustong magkamali nun. Ayoko nang mapahiya kagaya na lamang noong nangyari sa akin doon sa bahay nila Albert. Minabuti ko munang obserbahan. Sinubukan kong dikitan si Joey. Hanggang sa kumabog na lamang ng malakas ang dibdib ko noon. Naaamoy ko sa kanya ang baho kung saan naamoy ko sa lugar nila Ligaya. Hindi ko ito pinaalam kay Albert. Ilang saglit lang ay bumilis ang lakad ni Joey na parabang napapansin itong pinapakiramdaman ko siya. Hanggang sa makarating na kami sa lugar namin, naghiwa-hiwalay na kami ng direksyon. Nakatitig lamang ako noon kay Joey. Sumasaglit ito ng tingin sa akin, Sir Seth. Sa puntong yon ay ako na lang talaga. Para makasiguro din akong walang palya. Baka kasi nasabihan ito ni Albert kaya ang gusto ko noon, sarili na lamang. Nasabi ko naman na sa simula ng kwento, di ba, na nabuwag ang pagkakaibigan namin. Ito na yung simula noon. Hindi na ako pumupunta kila Albert, maging kila Joey. Sa eskwelahan ay nagpapansinan kami pero hindi na nag-uusap pa. Napakasensitibo ko noon, partikular na kay Joey. Lahat ng mga ginagawa niya ay nakatuon ako pero pasimple lang. Doon ko palang napapansin sa kanya ang mga kilos na hindi ko namamalayan dati. Bigla na lamang itong tutulala. Sisimangot ang mukha na parabang may kakaiba sa katawan. Lalo na noong isang beses na nakita ko siya doon sa isang tambayan. Gabi yon. Mag-isa lamang siya na wari ba may inaantay. Nakatulala lamang ito at biglang sumimangot ang muka. Kasabay ng pagnguso ng bibig na para bang may inaamoy. Tapos ay naglakad na lamang siya noon ng mag-isa patungo sa liblib kahit na madilim na. Hindi pa kaagad ako nagbigay konklusyon noon. Basta nakamasid lamang ako lagi kay Joey. Hanggang isang gabi, habang nakahiga sa mahabang upuan sa sala noon, napansin kong nagsisikahulan ng mga aso sa kapitbahay namin. Nga pala, hindi ko nabanggit ang itsura ng tahanan namin. Pero para lamang din itong katulad sa bahay nila Albert pero mas malaki lamang ang amin at gawa sa semento. Bumangon ako noon at inangat ko ng konti ang bintana. Jealousy yun. Sinara ko tapos nag-iwan ng konting siwang. Tinatanaw ko ang malapit na bahay doon. Nakita ko ang mga aso na parang may kawatan. Hindi maganda o gaga ang mga ito sa kakakahol. Galit na galit. Pero ilang saglit lang ay biglang natahimik at nag-iyakan. Dito na nagpulasan ang mga ito. Maigi kong sinipat ang lugar. Bawat sulok ay tinititigan ko.
Madilim pero kapag natititigan ko ng matagal, ay nakikita ko ang detalye. Di ba gano'n naman yung mga mata natin? Nag-a-adjust. Hanggang sa may napansin akong mabilis na tumakbo na tao. Mula ito sa gilid ng burol. Umakyat ito ng puno ng walang kahirap-hirap nun. Sa pagkakataong yun ay sobrang lakas ng kuryosidad ko. Gusto kong patunayan sa sarili ko kung hindi ba ako nagkakamali. May pagdududa kasi talaga akong ka Joey. Pero hindi lang sa kanya nakapukol, kung hindi maging sa mga magulang niya na parang may sariling mundo. Nagbitbit ako ng itak. Lumabas ako ng bahay. Doon ako sa likuran dumaan. Binabaybay ko noon ang talahiban habang nakayuko. Hanggang sa makarating ako sa puno na kung saan dito ko nakita ang umakyat na nilalang. Tinanaw-tanaw ko ang itaas na yon. Ewan ko kung bakit nagkaroon ako ng tapang noon. Siguro dahil sa matinding pagnanais na malaman ang katotohanan. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nakita ko ang nilalang sa ibabaw ng puno. Nakatungtong sa maliit na sanga. Para bang sobrang gaan ito na hindi man lamang yumuyugyug ang maliit na sanga na yon. Ilang saglit lang ay nagpalipat-lipat ito tapos tumawid sa kabilang puno. Hanggang sa nagpadaustos yon. At kitang-kita ko na bigla na lamang lumundag doon sa nakataling kambing. Kitang-kita ko rin kung paano mamilipit ang kambing na yon habang kinakagat ng nilalang. Grabe ang takot na nararamdaman ko. Ang kambing pa naman na yon, pagmamay-ari nila Joey. Alam ko yun gawa ng si Joey mismo ang nagpapastol. Pero kahit takot na ako, ay naroroon pa rin ang pagnanais na maliwanagan ang isip ko. Lumapit talaga ako. Pero habang nangyayari yon, hawak ko na ang itak at nakaumang na ito. Hanggang sa umarap sa akin ang nilalang at nanlaki ang mga mata ko. Dahil yon ay walang iba, kundi si Joey. Para bang nagulat pa ito nang makita ako. Yumuko ito tapos inangat pa ang siko para matabunan ang sariling muka. Hindi na maipagkakaila sa akin dahil kilala ko ang damit niya. Ikaw pala yon, Joey? Ikaw pala yung aswang? Habang nagsasalita ako, sinisipat ko ang lugar kung saan ako tatakbo. May itak akong dala pero alam kong walang panglaban ito sa aswang. Hanggang sa tumayo si Joey noon. Inangat nito ang kanyang muka habang pinapahira ng bibig. Kitang-kita ko ang kanyang mga mata na kumikinang sa luha. Rinig ko pa noon ang pag-ikbi niya. Ang sabi niya sa akin ay aswang umano siya, maging ang kanyang mga magulang. Pero hindi naman daw sila yung tipo ng aswang na pumapatay ng tao noon. Huwag kang lalapit. Sige ka, tatagain kita. Umaabante kasi ito ng lakad patungo sa akin noon. Pero ang sabi niya ay hindi daw niya ako sasaktan. Kaibigan niya umano ako. Walang mangyayari sa akin na hindi maganda. Sinabi ko na masama siya. Siguro siya ang bumagat doon sa tao malapit sa lugar nila Ligaya. Alam niyo ba ang sinagot niya sa akin, Sir Seth? Parang kinurot ang puso ko noon. Siya umano ang bumagat. Pero hindi umano tao yon. Aswang din umano. Taga-ibang lugar lang. Dagdag pa niya ay nang makauwi daw kaming dalawa noon, ay binalikan niya si Albert. Alam niyang may gumagalang ibang nilalang dahil nararamdaman niya ito. At yung aswang na yun umano ay doon mismo nang galing sa kung saan tumakbo si Albert noon. Alam niya ring masama ang tiyan ni Albert. Iniligtas niya lamang umano ang kaibigan namin. Baka kasi naghahanap na makakain yung aswang at mapagdiskitahan pa ang tao. Sinunggaban niya umano ito kagad pero
Ang nangyari ay tumulong itong si Albert doon sa taga-ibang lugar. Pinagbabato si Joey. Sabagay, nasaan yung aswang kasi siya noon at yung isa ay hindi. Hindi niya naman magawang lumapit kay Albert at baka makilala siya. Basta napaiyak ako noon. Sabihin na lamang natin nalaman ko na ang totoo pero hindi ko talaga inaasahan ang lahat. Konsensya ang inabot ko. Umuwi si Joey. Binuhat pa nito ang kambing. Ako noon ay habang papalayo ito, ay sinabi kong walang ibang makakaalam sa pagkatao nila. Pero kahit naawa ako noon ay hindi pa rin maiiwasang maasiwa. Ayaw kong itanggi yun. Gawa ng yun naman talaga. Kaibigan ko silang dalawa ni Albert pero sinadya kong hindi pumili na isa sa kanila. Para na rin hindi mag-isip ng iba si Joey. Para patas kumbaga. Bali ang nangyari ay ako na ang lumalabas na misteryoso. Napakatahimik ko na nun. Wala na akong kinakaibigan. Maging sa eskwelahan ay wala na rin. Tama lang siguro ang ginawa ko pero sa loob-loob ko, kaibigan ko pa rin malapit silang dalawa. Pagkatapos ng namin sa 4th year, lumikas ang pamilya nila Joey. Hindi na may pagkakaila ang dahilan. Sa kabila ng lahat ay wala pa rin akong pinagsabihang iba. Maski sa mga magulang ko ay hindi ko sinabing mga aswang ang pamilya nila Joey. Bilang respeto na rin dahil napakabait talaga sa akin ni Joey, maging mga magulang niya. As in, kahit pakikitungo, hindi mo talaga sila huhusgahan nun. Sino ba namang mag-aakala na sa kabila ng pagkakaroon ng kaibigan, bubungad na lamang ang isang katotohanan na ang isa sa kanila ay isang aswang. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. At ako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message niyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge. Okay? Shoutout po sa mga bago. Salamat Kabian Orb, Abigail Sauro, Joan Palado and Diane Flores. Happy 1 month Nadia Cabalar, Madeline Evardone and Raimi. Diane Flores, WBB Sawyer and Arielin Pareja, Nadia Cabalar and Maria Angelic Corteza. Happy 2 months Eileen Mabaylan, happy 4th Lori Villaruel, happy 5th Hani Spy, Rachel Calling, It's Hanoi and Jalu Pagong. Happy 6th Aprilin Almencion, happy 7th Evelyn Valles, happy 8th Maria Victoria and Crisette Reposo. Happy 11th Lizelle Erida 21, Vincent Calilong and Glenda Valdivia. Happy 14th Babylin Dading Abbas and Sassy. Happy 15th Beth Benario, Christian Ronel Cabrera, Aishel Aninion and Richard Eugenes Cipriano. Happy 16th Rowena Catalan and M. Happy 17th Amazing Grace 2829. Happy 20th Ina Lee 8519. Happy 21st Brendaline De Los Reyes. Happy 22nd Queen Anne Mujado, Sabina Magdaleno, and Rich Moryordan. Happy 23rd Ashes of Roses. Happy 24th Michelle Blando and MZZ. Happy 26th Marikit Nakariktan. Happy 27th Mabel JL and Buhay na Salita TV. Happy 28th Iggy Phoenix. Happy 29th Leticia Suzuki and John Lou Official. Happy 30th Beno. Happy 31st IM. Happy 35th Miss KCA, happy 39th Jainan Alisa Bernal, happy 42nd Thes Quitano and Cairo Sarangkin, happy 43rd Raymond Salonga and happy 46th Ninya Akana. Sa mga nag-message naman, Sir, matagal niyo na po akong tagapakinig, 13 years old pa lamang po ako pero gustong gusto ko yung mga kwento pero mas gusto ko pong pakinggan yung boses mo. From Cedra Dabuet. Hi Sir Seth. Silent listener from Vatican City for 3 years. Favor naman po pag-greet naman ng birthday namin ng kuya ko. Belated happy birthday, May 18 po.
kay Ma'am Eliza Sumang Asuncion, and sa May 19th, belated din po sa kanyang idol kuya na nasa Oman, si Engineer Alvin Asuncion. Maraming salamat and more scary stories to listen pa. Thank you po Ma'am Eliza Sumang Asuncion and Sir Alvin Asuncion, Engineer Alvin Asuncion. Kay engineer po siya sa Oman from May 19. So, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po, hindi ko nabasa kagad. Salamat po. Mapagpalang araw, sir, at kasalukuyan po akong nakikinig sa YouTube sa CP ng Dad. Gusto ko pa sanang ulit magpa-shoutout. Ako si Christine Ondaw. Hindi po ako nagsasawa makinig sa inyo. Minsan ay binabalikan ko po yung mga fave stories ko na i-upload nyo in the past. Thank you po. Babati naman po sa partner ko na si Mi Ignacio. Birthday niya. Happy birthday, Bobby, Mommy. Happy Mother's Day na rin. Salamat at di mo pinapabayaan ang anak nating si Cairo. More birthdays to come. God bless. We love you. Belated happy birthday po. From Christian Tiokson. Magandang araw po. Pa-shoutout sa lahat ng mga brads at sisko sa Tau Gamma Phi Triskelions Grand Fraternity Malipaka Community Chapter. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po. More power and God bless from John Robert Gayat. Boss, nagtampo po si Uma at Allen Walker na bakit daw hindi daw sila isama sa shoutout. Sana may ihabol mo sa susunod na upload after ng pulang matakot-kot nila. Sir, wag na lang banggitin yung pangalan ko. Good evening, happy 400k subscriber to you. Road to 500k na hanggang 1M. Go tayo dyan. Good luck na lang po sa amin na mag-exam ngayong week sa Tarlac State University. Kaya natin to guys, laban lang. Siguro, sure ball yan, pasado na yan. Hello mga kagili, maraming salamat po sa inyo. Happy weekend po.